teknik para matanggal ang malansang lasa sa linuluto niyong paksiw. Tuwing nagpapaksiw ako, naglalagay talaga ako ng dahon ng bayabas. Masarap yung aroma niya at wala ka talagang malalasahang lansa. Namitas mo na ako dito ng dahon ng bayabas sa tanim namin. Nasa gilid lang ng bahay namin to. Sa kalahating kilong isda, gagamit lang tayo dito 10 pirasong dahon ng bayabas. Sapat na yung 10 piraso para matanggal niya yung lansa ng isda. Kapag na-try nyo to, kapag nagluluto kayo ng paksiw, uulit-ulitin nyo talaga. Dahil ang lasa nito, bukod na masarap, wala kang malalasang lansa at may masarap siyang aroma. Hinanda ko na yung ating mga lamas, ganyang kadaming bawang, sibuyas, saka luya. Tapos dinabas ko na yung mahiwagang kalan. Sa kawali, maglagay lang tayong katamtamang daming mantika. Papalabasin lang natin yung masarap na aroma ng kulay ng ating aswete. Tapos kapag lumabas na yung kulay, hanguin lang natin yung buto, magisa na tayo ng luya. Isunod na rin natin yung sibuyas sa bawang. Papalabasin lang natin to yung natutulog nilang aroma. Kapag lumabas na yung mga aroma nila, nagising na yung mga aroma nila, hanguin lang natin, set aside muna natin. Saka natin ilalagay yung dahon ng bayabas, ilalagay na natin yung isdang hasa-hasa. Masarap din kasi yan, ipapaksiw. Saka natin ibabalik yung ating mga lamas, ipapatong lang natin sa itaas ng isda. Maglagay na rin tayo agad ng asin, pampalasa, MSG, optional lang yan ha. Kung ayaw nyo, escape nyo na lang. Saka tayo maglagay ng paminta, green na sili, red na sili, 2 kutsarang toyo, ilalagay na natin yung pampaasim, kamyas, 2 tasang tubig. Kung gusto nyong mas maasim, dagdagan nyo na lang ng kamyas. Saka natin pakukuluan to na mga 30 minutes sa mahinang apoy lang. Kung nakikita nyo, madami pang sabaw, pakukuluan pa natin yan hanggang sumiksik yung lasa. Hinugasan ko muna dito yung ating okra. Pinakuluan ko lang ulit yan na mga another 30 minutes. Saka natin titikman. Asim, kilig naman talaga. Napakasarap na pero nakulangan pa ako sa lasa kaya nagdagdag pa ako dito 1 kutsarang patis. Saka natin ilalagay yung okra. Paiigihin pa natin to. Pakuluan pa natin ng mga another 15 minutes. Yung ganyan pagkaigiho pero wag nyong patutuyuan yung sabaw ha dahil masarap yan isabaw sa kanin. Kung nandito lang kayo, amoy na amoy nyo yung masarap ng dahon ng bayabas. Dasalan muna natin. God, maraming salamat po sa biyaya na binibigay nyo sa araw-araw. I-bless nyo po yung food na maging silbing lakas sa katawan namin. Kain time na. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers sa palagi nyong panonood. Ganun din sa ating mga kababayang OFW sa palagi nyong panonood. Ingat po kayo palagi kung saang bansa man kayo. At isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko. First bite, kukuha ka ng isda tapos buhusan mo ng masarap na sabaw. Saka mo ngayon isusubo tapos papaluapan mo ng bahaw na kanin tapos okra. Napakasarap naman talaga. Kung mapadaan man sa to, wala ng plano-plano. Magluto ka na rin nito ha. Napakasarap nito. Tapos kamyas, ilalagay mo sa bahaw ng kanin sabay subo. Asim, kilig naman talaga. Ang swerte mo dahil napadaan sa to, na-solve na yung problema mo sa malansang paksiw na niluluto mo. Maglagay ka lang ng dahon ng bayabas. Maraming salamat din nga pala sa mga bagong followers na palagi nyong panunood. Ingat po kayo palagi at kung bago ka pa lang dito sa page natin, welcome na welcome ka dito. Bibigyan ko na kayo ng pangmalakasan. Perfect bite, ipapatong mo yung isda sa itaas ng kamyas tapos kukuha ka ngayon ng dahon ng bayabas, ipapatong mo dun sa itaas ng isda sabay subo. Nako, walang kalansa-lansa, napakasarap, napaka-yummy, lahat na masarap nandito na. Napaka-aroma niya at napaka-aesthetic ng lasa.